Kaya nga dito po, maminamal, ano-ano po yung mga kamalian na magagawa natin, maminamahal, sa pamagitan ng pananampalataya. What is the greatest mistakes you make about faith? Unang-una, sabi rito, maminamahal, yung hindi natin paniniwala na si Jesus ay Diyos. Na? That there is Jesus is not God. Maraming mga leader ng reliyon nagtuturo, hindi si Kristo ang Diyos. Mga minamahal, ito po isa sa pinakamalaking pagkakamali nila. Kasi palibasa may nababasa sila rito na mga minamahal, si Kristo'y tao, may nabasa sila dito na si Kristo'y anak ng Diyos, si Kristo'y anak ng tao. Yun na lang ang kanilang basihan nila, mga minamahal, para paniwalaan na si Kristo po ay tao. Pero isang malaking pagkakamali yan. Ha? Mga minamahal, isa sa dakilang pagkakamali ng tao, yung pong hindi ka maniniwala, mga minamahal, na si Kristo'y Diyos. The denying of reincarnation of God. Ha? Ang ating pinakamamala pa ng Kristo, hindi po siya karaniwang tao. Siya po ay Diyos na nagkatawan tao. Ha? Kasi po ang Diyos, mga minamahal, ang Diyos napakalaki po ng Diyos. Siya po ay Espiritu, hindi nakikita. Ang Diyos po, mga minamahal, siya po ang gumawa ng langit at lupa. Makapangyarihan po ang Diyos. Ang mundo, maminamahal, sabi nga ng Isaiah 40, talatang 15, ang mundo natin, ang bawat bansa ay katumbas lamang ng isang patak na tubig. Kaya gaano lang kalit ang mundo. Parang sinlaki lamang ng bola ang mundo sa paningin ng Diyos. Sapagkat, maminamahal, sabi, ang bawat bansa ay katulad lamang ng isang patak na tubig. Kaya nga, maminamahal, ang Diyos, napakalaki po niyan. Napakalaki niya, maminamahal ko. Sa mundo, hindi siya magkakasya. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, God was manifest in the flesh. 1 Timothy chapter 3, verse 16, sabi diyan, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkataon ng Diyos. Siya po'y Espiritu, hindi nakikita. Ang Diyos po, maminamahal, siya po ang gumawa ng langit at lupa. Makapangyarihan po ang Diyos. Ang mundo, maminamahal, sabi nga ng Isaiah 40, talatang 15, ang mundo natin, ang bawat bansa ay katumbas lamang ng isang patak na tubig. Kaya gaano lang kalit ang mundo. Parang sinlaki lamang ng bola ang mundo sa paningin ng Diyos. Sapagkat, maminamahal, sabi, ang bawat bansa ay katulad lamang ng isang patak na tubig. Kaya nga, maminamahal, ang Diyos, napakalaki po niyan. Napakalaki niya, maminamahal ko. Sa mundo, hindi siya magkakasya. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, God was manifest in the flesh. 1 Timothy chapter 3, verse 16, sabi diyan, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao, maminamahal. Yung pong napakalaking Diyos na ang mundo'y sinlaki lamang ng bola sa Kanya, mga minamahal, makapangyarihan ng Diyos, nagkatawang tao. At yan po, mga minamahal na nagkatawang tao, ito po ay sa katauhan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng Colossians 1:15, mga minamahal, Jesus Christ is the image of invisible God. Ang mahal na Panginoong Jesucristo, siya po ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yung napakalaking Diyos, mga minamahal, para magkasya siya sa mundo dahil napakalaki ng Diyos. Ang mundo'y sinlaki lamang ng bola sa Kanya. Siya po ay nagkatawan tao para magkasya sa mundo. At magagawa niya pang maging maliit kaysa sa tao, maminamahal, sapagkat nanahan pa siya sa puso natin. Ibig sabihin, maminamahal, kaya niya pang magpakaliit ng maliit, maminamahal, para lamang tumahan sa puso natin. Ganun po ang kapangyarihan ng Diyos at ganun kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero dito po, ang pinakamalaking pagkakamali ng tao, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, yung ipagkaila mo, maminamahal, na si Kristo'y Diyos. Denying the reincarnation of God. Sabi, itatatwa, pati ang Panginoon na bumili sa kanila, itatatwa nila. Sabi ng 2 Peter, chapter 2, verse 1, at mamaya, 1 John, chapter 4, verse 1 up to 3, mababasa po natin, maminamahal, isa sa pinakadakilang pagkakamali ng tao, maminamahal, yung denying the reincarnation of God. Yung mga minamahal, itinatatwa nila
maminamahal, hindi sila naniniwala na ang Diyos ay nagkatawan tao. Basahin natin 1 Peter chapter 2 verse 1, 1 John chapter 4 verse 1 up to 3, sila po ang tinutukoy ng mga bulaang propeta sapagkat si Kristo po ay Diyos. Sabi ng 1 Timothy 3:16, maminamahal, ang Diyos ay nagkatawan tao. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Sino ba yung nagkatawan tao kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo? Basahin natin ang talata. Dito po sa aklat po ng ikalawang Pedro, kapitulo 2, ang talatay 1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo ay magkakaroon ng mga bulaang guro, na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak sa mga hidwaang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Dito po sa 1 John chapter 1, kapitulo 4, talatang 1 hanggang 3. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong naasalaman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Amen. Yan po mga minamahal, ang pinaka dakilang pagkakamali, maminamahal ng tao, maminamahal, patungkol po sa pananampalataya. The denying the reincarnation of God. Yung itatwa mo, maminamahal, ang ating pinakamamahal po na nabumili sa iyo. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo'y namatay ng dahil sa atin. Itatatwa nila ang Diyos na bumili sa kanila. Imagine ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, siya po ang Diyos na ating tagapagligtas. Sabi ng Tito, kapitulo 2, talatang 13 hanggang 14. Maminamahal ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, siya po ang Diyos na ating tagapagligtas. Nasabi rito, maminamahal, na ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas, mga minamahal, siya po ay bumaba, nagkatawan tao. Para tayo po iligtas. Sabi dito mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ay maligtas. Upang iligtas tayo, tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sabi na siyang nagbigay ng kanyang sarili. Sabi ng Titus chapter 2 verse 14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang matubos niya sa lahat ng ating mga kasamaan. Ang Diyos na tagapagligtas, siya po, maminamahal, ay ibinigay ang kanyang sarili upang tayo'y matubos niya sa lahat ng ating kasamaan. Pero, maminamahal, sabi ng Biblia, maraming mga bulaang propeta, ituturo nila, mga minamahal, na ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi siya galing sa Diyos, hindi siya ang Diyos na nagkatawan tao, denying the reincarnation of God. Sabi, sila po'y mga bulaang propeta, na itinatatwa pati ang Panginoon na tumubos sa kanila. Ang Panginoon na bumili sa kanila ng kanyang banal na dugo. Sabi ng Tito 2:13 hanggang 14, maminamahal, sabi, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, siya po ang Diyos na ating tagapagligtas. Dito po sa aklat ng Tito 2, kapitulo 2, sa talatay 13 hanggang 14, nahintayin niyang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. 14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Amen. Amen. Yan ibig sabihin, maminamahal, ng ibinigay niya ang kanyang sarili. Sabi rito, maminamahal, ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Siya po ay nagkatawang tao. Ibig sabihin ng nagkatawang tao, ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos sa lahat ng ating kasamaan. Kinakailangan magkatawang tao ang Diyos, maminamahal, dahil without shedding of blood is no remission of sin. Kung wala pong pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ang ating kasalanan. Sabi ng Hebrew 9:22.
At ang karapat dapat lamang maminamahal na magiging pantubos ng kasalanan ng tao ay yung pong walang kasalanan, yung sinless, ay yung banal, yung walang kapintasan. Walang tao maminamahal na banal, walang tao mga minamahal na matuwid. Sabi, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang matuwid, wala kahit isa. Pero sabi ng unang Samuel chapter 2 verse 2, ang Diyos lamang ang nag-iisang banal. Ang Diyos lamang po ang banal, mga minamahal ko. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 21 and 22, siya lamang po, mga minamahal, ang hindi nagkasala. Hindi nasumpungan ng daya sa kanyang bibig ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya nga, siya lamang po ang karapat dapat, siya lamang po, mga minamahal, ang pantubos sa kasalanan. At ang ating mahal na Panginoong Kristo, hindi siya karaniwang tao. Sabi, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos na tagapagligtas. Sabi rito, maminamahal, sabi rito, hintayin nating mapalad na pag-asa ang pagpapakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng ating kasamaan. Pero ang mga false teacher, false prophet, sabi, itatatwa ang Panginoon na bumili sa kanila. Itatatwa nila ang ating mahal na Panginoon Diyos na nagkatawan tao. Sabi ng Titus, maminamahal, si Kristo po ay ating Diyos na tagapagligtas. At ang sabi pa po dito ni Judas, chapter 1, verse 25, sabi po rito, maminamahal, ang ating mahal na Panginoon Kristo ang nag-iisang Diyos. Siya ang nag-iisang Diyos. Tutungayan po natin, mga minamahal, ang mga pagkilala ng mga apostol, ng mga alagad ng ating mahal na Panginoon. Sino po ang ating mahal na Panginoon? Basahin muna natin Judas 1:25, mamaya 2 Peter chapter 1 verse 1. Anong pagkakilala ng mga alagad, ng mga apostol sa ating mahal na Panginoon Kristo? Kanina, nabasa natin, maminamal, ipinakilala siya ni Apostol Pablo bilang Diyos na ating tagapagligtas. Mamaya sa Roma 16, talatang 27, ipinakilala siya, maminamal sa Roma ni Apostol Pablo, na siya ang the only wise God. Siya ang nag-iisang marunong na Diyos. At dito sa Judas 1:25, siya po ang nag-iisang Diyos. Basahin natin yung mga talata. Dito po sa aklat ng Judas, so Judas chapter 1 verse 25, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon ay sumanganya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro 1:1, Kalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 1. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo sa nagsipaggamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dito po sa Roma, Kapitulo 16, talatang 27. Roma 16:27. Sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Jesucristo na sumasa Kanya ang kalwalatian, magpakailanman siya nawa. Amen. Anong pang talata ang gusto nyo, maminamahal? Ha? Ang daming mga talata, maminamahal, mauubos lang ang oras natin. Napakaraming mga talata, ipinakikilala na si Kristo ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas. Na ibinigay niya ang kanyang sarili. Sabi na siyang nagbigay ng kanyang sarili. Upang tayo'y matubos sa ating mga kasamaan. Pero anong itinuturo ng mga bulaang mga ngaral? Ng mga false prophet, maminamahal, itinatatwa nila, maminamahal, ang pagkakatawan tao ng Diyos. Sabi ng Biblia, maminamahal, ang ibig sabihin ng ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili, maminamahal, ang ng Diyos na tagapagligtas, ibinigay niya ang kanyang sarili, siya po ay nagkatawan tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Sabi ng Philippians, chapter 2, verse 6, up to 11, maminamahal, sabi rito, mga minamahal, bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, maminamahal, sabi rito, at hindi niya ipinantay ang kanyang sarili na pagkapantay sa Diyos, kundi hinubad niya ito, maminamahal, at siya'y nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao, at ang sabi, palibas ay nasumpong ang anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin hanggang sa kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Yan po ang Diyos, napakadakila ng Diyos. Pero dahil sa pagpapakumbaba ng Diyos, dahil sa kadakilaan ng mala Panginoon,
Maraming mga false prophet tuloy ngayon ang hindi na naniwala ng ating mahal na Panginoong Kristo ang Diyos. Dahil sa pagpapakumbaba ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ginagamit pa nila yung kanilang mga sariling kaalaman para makapandaya ng maraming tao upang mabulid sa impyerno. Kaya sabi rito, basahin natin ang Philippians 2, verse 6 hanggang 11, maminamahal. Ibig sabihin, maminamahal, na ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili, ang Diyos na tagapagligtas, siya po ay nagkatawang tao at nagpakamasunurin hanggang kamatayan sa krus, dahil without shedding of blood is no remission of sin. Basahin natin ang talata. Dito po sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 2, talatang 6 hanggang 11, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi, bagkus sinuban niya ito at na ganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Dito sa 8, at palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao. Siya nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos na siya'y binigyan ng panghalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit, ng nangasa ibabaw ng lupa, ng nangasa ilalim ng lupa. 11, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalululahati ng Diyos Ama. Amen. Tignan nyo, maminamahal, pag sinamba natin siya, kapag tayo po'y lumuhod sa Kanya, sabi, ang lahat ng mga tuhod ay luluhod. At lahat ng mga dila ay magpapahayag na siya ang Panginoon. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, sabi, ito'y sa kalulatian ng Ama. Maluluwalhati ang Ama, sabi ng banal na kasulatan. Yes. Lahat ng mga kalulatian, sabi, ang kalulatian, ang kapangyarihan at kadakilaan ay sa mahal na Panginoong Kristo. Kung hindi ang ating mahal na Panginoong Kristo ang Diyos, sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sa Isaiah 42 verse 8, I will not share my glory to another. Hindi ko ibibigay ang aking kalulatian sa iba, pero napunta lahat ng kalulatian sa ating mahal na Panginoong Kristo. Bakit? Siya po ang Diyos na nagkatawang tao. Kung hindi siya ang Diyos na nagkatawang tao, maminamahal, nagselos na ang tunay na Diyos sa Kanya kung hindi siya ang Diyos. Yes. Isa sa mga karakter ng mahal na Panginoong Diyos, sa Exodus, maminamahal 34 verse 14, ang Kanyang pangalan ay mapanibuguing Diyos nga. Isa sa pangalan ng Diyos, ang jealous God, mapanibuguing Diyos nga. Kaya nga, kung hindi ang ating mahal na Panginoong Kristo ang Diyos, pinagselosa na siya ng Diyos. Kasi napunta na sa Kanya ang kalulatian. Pero sabi ng Biblia, kung ipinayag natin ng ating mahal na Panginoon, siya po, maminamahal, ang ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoon, ito ay para sa kalulatian ng Ama. Para sa kalulatian ng Ama yun. Kaya nga, kung mababasa nyo, maminamahal, basahin po natin yung binanggit kong talata. Sabi po rito, maminamahal, ang Diyos, isa sa katangian niya, maminamahal, isa sa pangalan niya, sa Exodus 34:14, siya ay mapanibuguing Diyos nga, na ang pangalan ay mapanibuguin. Sabi na Isaiah 42 verse 8, I will not share my glory to another. Hindi ko ibibigay kahit kailan ang aking kalulatian sa iba. Kung iba ang ating mahal na Panginoong Kristo, hindi siya ang Diyos, mga minamahal, nagselos na ang Diyos sa Kanya. Kasi isa sa pangalan ng Diyos, isa sa karakter ng mahal na Panginoon ay mapanibuguing Diyos. Basahin natin ang talata. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 34, talatang 14, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin, ay mapanibughuin niyang Diyos. Dito po sa Isaiah 42:8, ako ang Panginoon, na siyang ang aking pangalan at ang aking kalwalatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Amen. Hindi niya ibibigay ang kanyang kalulatian sa iba. Pati sa mga graven images na sinasamba ng maraming tao ngayon, maminamahal, yung pong mga ribulto, mga graven images, kahit kailan, hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang kapurihan dyan, ang kanyang kalulatian dyan. Kaya nga, napaka mapanibuguing Diyos. Paano, mga minamahal, na nagkaroon ng Jesucristo kung hindi siya ang Diyos? Kung hindi siya ang Diyos, maminamahal, paano sinamba siya ng lahat ng tao? Lahat ng kapurihan ibinigay na sa Kanya. Lahat ng mga talatang ibinasa natin, Jude 1:25, 2 Peter chapter 1 verse 1, Romans 16:27, sabi, ang kapurihan, ang kalulatian, ang kapangyarihan at kadakilaan ay para sa Kanya.
para sa malapan ng Kristo. Oh, sabi ng Biblia, I will not share my glory to another. Kung hindi siya ang ating malapang ng Diyos, di napunta na sa malapang ng Kristo. Ang kapurihan, ang kalulatian, ang kadakilaan. Pero habang pinupuri mo ang ating mahal na Panginoon, habang siya po'y sinasamba mo, maminamahal, at lumulod ka sa Kanya para sa kalulatian ng Ama. Bakit? Ang ating mahal na Panginoon Kristo, siya po ang Diyos Ama. Sabi ng Efeso 5:20, na kayo'y laging magpasalamat sa ating mahal na Panginoong Kristo sa Diyos na ating Ama. Ang pangalan ng Ama, ang Ama ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi ng Efeso 5:20, kung idagdag natin yung talata. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 5, talata 20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Kristo sa Diyos na ating Ama. Amen. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya po ang Diyos na ating Ama. Paano pa maminamahal, paano nyo po ipapaliwanag yan, yung mga naniniwala na si Kristo'y tao lamang? Talagang napakarami po mga minamahal ang mabubulid sa impyerno. Kung alin ang mali, maminamahal, napakarami pong napapaniwala ang mali. Marami pong napapaniwala, maminamahal, ang kasinungalingan. At kung alin ang tama, maminamahal, marami po ang hindi po tumatanggap sa katotohanan. Pero sabi ng Biblia, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Talagang masakit matanggap ang katotohanan, masakit malaman ang katotohanan, maminamahal, pero iyan po ang makapagliligtas sa iyo. Kung napakatagal mong pinangawakan ang paniniwala na si Kristo'y tao, si Kristo hindi Diyos, maminamahal, ngayon tanggapin mo ang katotohanan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Maminamahal, sabi ng 1 John 5:20 up to 21, maminamahal, ang ating mahal na Panginoong Kristo bilang tao, siya'y binanggit na anak ng Diyos, pero siya po ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, sapagkat ang Diyos ay nagkatawan tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para tubusin tayo sa ating kasalanan. Pero kahit siya'y nagkatawan tao, maminamahal, nung bumalik siya sa langit, kailanman, maminamahal, hindi maagaw sa kanya ang kanyang kalagayan bilang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sabi rito, 1 John 5:20 and 21, sabi, pag hindi si Kristo ang Diyos mo, maminamahal, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Sabi po ng verse 21, basahin natin 1 John 5:20 up to 21. Dito po sa aklat ng unang 1, Kapitulo 5, talata 20 at 21. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. 21, mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Bakit kasunod kagad, maminamal, na mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan? Ibig sabihin, pag hindi si Kristo ang Diyos nyo, pag hindi ang ating mahal na Panginoong Kristo ang kinikilala nyong Diyos, mga minamahal, sumasamba na kayo sa Diyos-Diyosan dahil walang ibang pangalang ibinigay sa sulong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo, lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng dila ay magpapahayag na siya ang Panginoon. At ito'y sa kalulatian ng Ama. Yan po, maminamal, ay pinanindigan ng Diyos Ama. Sabi ng Isaiah 45 verse 23, sabi niya, maminamal, siya ay sumumpa sa kanyang sarili na kailanman ang mga tao ay sa kanya sasamba, sa kanya mga minamal luluhod. Sabi dito sa Isaiah 45:23, maminamal, ito po'y sinumpa mismo ng Diyos Ama na walang pwedeng umagaw ng kanyang kalulatian. Ang lahat ng tao'y, sabi, lulod at magpapayag sa Kanya na siya ang ating Panginoon. Sabi, sumumpa siya sa Kanyang sarili at hindi bibitaw sa Kanyang bibig at hindi babalik, maminamal, lahat ng tuhod ay luluhod at ang dilay magpapayag na siya ang Panginoon. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Isaiah 45:23, sabi po dito, ako'y sumumpa ng aking sarili. Ang aking salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katwiran at hindi babalik, na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. Amen. Amen. Bakit sa malapang ng Yesu Kristo nangyari yan? Bakit nangyari yan sa Philippians chapter 2 verse 10 and verse 11? Nang sabi rito, sa pangalan ni Jesus ay luluhod lahat ng tuhod na nasa langit at mga nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa, upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalululhati ng Diyos Ama.
Bakit nangyari yan sa mahal na Panginoong Kristo samantalang ang Diyos Ama ang nagsabi, sumumpa ako sa aking sarili, ang salita'y nakabitaw sa aking bibig, sa katwiran, at hindi babalik sa akin. Ang lahat ng tuhod ay lulod, bawat dilay magpapahayag at susumpa. Bakit? Sapagkat siya po ang Diyos Ama, ang mahal na Panginoong Kristo. Kaya nga sabi rito, sa ikalululati ng Diyos Ama. Bakit hindi mabuksan ang isip nyo, mga minamahal? Bakit hindi nyo maunawaan na ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya po ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan? Bakit? Nasa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. Binubulag kayo ng Diyos ng sanlibutan ito kasi hindi nyo kinikilala ang ating mahal na Panginoong Kristo ang Diyos Habang hindi nyo kinikilala na ang ating mahal na Panginoong Kristo ang Diyos nyo, maminamal, ay Diyos ng sanlibutan ito. Yan po'y si Satanas. Na binubulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang inyong pag-iisip upang kayo hindi sumampalataya, upang kayo po ay huwag maligtas, upang kayo'y mapahamak. Sabi rito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. Basahin natin, singit at sandali. Dito po sa aklat po ng ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 4, talatay 3 hanggang 4. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalokbukan pa, ay may talokbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya po'y larawan ng Diyos. Hindi nakikita ang Diyos Napakalaki ng Diyos. Ang mundo, sinlaki lamang po ng bola sa Kanya. Pero nagkatawan tao, maminamal naging Yeso Kristo. Siya'y nagkatawan tao sa katauhan ng mahal na Panginoong Kristo. Sabi, Jesus Christ is the image of invisible God. Sabi rito, kung ang aming ebanghelyo ay natatakluban pa, ito ay may talukbong sa mga mapapahamak. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito mga pag-iisip ng mga hindi nagsampalataya upang sa Kanya'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Binubulag kayo ng Diyos ng sanlibutan ito hanggang hindi nyo kinikilala si Kristo na siya ang Diyos, maminamahal, kayo po ay naglilingkod sa Diyos-Diyosan. Dahil si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang Diyos nyo, maminamal, ay Diyos ng sanlibutan ito. At kapag nananatili kayo, maminamal na pinangawakan ng inyong kamalian, sinabi ng 2 Thessalonians 1:8-9, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Paturusahan ng Diyos sa pamagitan nagniningas na apoy ang mga taong hindi nagsikilala sa Kanya at hindi tumalima sa ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Kristo. Pero sabi naman ng John 1:12, ngunit ang sinumang tatanggap sa Kanya, maminamahal, ay binibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang sumasampalataya sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya sa gabing ito, hindi pa huli ang lahat, maminamahal. Hindi pa huli ang lahat. Masakit tanggapin ng katotohanan. Pero pag tinanggap nyo ang katotohanan, maliligtas po kayo. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Sino po ang truth na sinasabi diyan sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Ang ating mahal na Panginoong Kristo ang katotohanan. Siya po ang totoong Diyos. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya hindi pa huli ang lahat. Habang napapakinggan